Good afternoon po. Ito po ang ating makinang ginagamit sa pananahi. Tawag po sa kanya ay high speed. Sa pag-uumpisa po ng pananahi, dapat po ay alam po natin kung ano po ang mga parts ng makina. Ito po, ang tawag po dito, adjusting stitches, yung pong ganito. At marami pa pong ibang part ng makina, yung paglalagay po ng babina dito sa ilalim na may sinulid na. Tapos po yung pagtatanod po dito, galing po dyan sa taas. Kailangan po bago tayo mag-start, iyan po ay alam po ninyo na kung paano po gamitin ang makina. Kasi po, kung kayo po ay mag-start manahi at hindi po ninyo alam kung paano po gamitin, ay mahirapan po kayo pag nagkaroon ng kaunting problema o adjustment ay nasisira po ang tela or ang takbo ng makina. Kaya po kinakailangan po ay alam natin kung ano po yung mga dapat nating gawin. Kailangan din po yung ilalim po ng ating makina ay puno po ng oil. Kasi po yun pong oil yun yung nagpapatakbo ng maganda po sa ating makina. Marami pa din pong part na dapat po ay alam niyo bago mag-umpisa. Meron naman pong ginagamit na module. Sa umpisa po, pag tayo ay mag-uumpisa, meron naman pong module ang makina para po alamin kung paano po yun mga ginagamit. Pagtanod ng karayom, paglagay po ng babina. Ayan po, makikita po ninyo kung paano po siya nilalagay. Marami pong part na kinakailangan po ninyong alamin kung ano po, kasi po kung masira man ang inyong makina, at least po kahit papaano ay alam po ninyo kung ano po yung bibilhin ninyong part. Ayan po, marami pong part ang ating makina. Kaya kinakailangan po sa pag-uumpisa ay alamin po natin kung ano po yung mga part na yan ng makina. Ayan po, napakarami po yan at may module naman po yan para magamit po natin basihan kung ano po yung ating mga dapat gawin sa ating pag-uumpisang pananahi. Ngayon po, sa paggamit naman po ng tape measure, ay kailangan po alam natin din ang sukat ng tape measure, yung gagamitin niyo sa pagsukat. Kailangan din po ay alam ninyo kung ano po yung inyong gagawin. Kaya po kinakailangan natin din ay alamin kung paano po natin gagamitin ang tape measure. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung mga paggamit ng tape measure. Kukunin ko pa. Ito naman po ang ating tape measure. Dapat po alam po natin ito paano gamitin. Ang nakalagay po dyan, may 1/4, may 1/2, may 3/4 at 1 inch po. Dito po, ito po yung 1/4. Yan po yung unang guhit na yan. Sumunod po 1/2. Sumunod po 3/4. Sumunod po ay 1 inch po yan. Nandito po yan sa dulo. Ibig sabihin po, kapag kayo nagsusukat, alam niyo po kung gaano ka haba ang susukatin o gaano kalaki. Kasi po kapag hindi po ninyo yan alam, magtatansya lang kayo, maaari pong ma-reject ang inyong ginagawa. Excuse me po. Kaya po kailangan po ay alam po ninyo gamitin ang tape measure. Hanggang 60 inches po ang ating tape measure para po yung haba ng susukatin, halimbawa kurtina, pantalon, or cover ng kama ay halos po yan po, mahaba po ang ating tape measure. Hanggang 60 po ang sukat niyan. Ayan po. Ituturo ko naman po sa inyo yung pag susukat po kung paano po gamitin natin ang tape measure. Hi, hello po. Ako po narito upang ituro po sa inyo kung paano po tayo mag-uumpisa ng pananahi. Dapat po medyo may kaalaman po tayo kung ano po ang ating mga gagawin. Una po, alamin natin ang mga parts ng makina. At kapag nagkakaroon po ng diferensya ang ating pananahi, ay alam po natin kung paano po i-ayos o i-adjust, lalong higit po ang ating sinulid sa ating makina. Ang sunod naman po, yung paggamit ng tape measure. Kailangan po alam po natin ang paggamit ng tape measure upang sa ganun po ay hindi po tayo magkamali kapag tayo nagsusukat. At ang kagandahan po dito, kapag marunong po tayo magsukat, may chance po tayo magkaroon ng hanap buhay na sa bahay lang. Kasi po, ang pananahi po, ang kagandahan dito, hindi po kayo gaanong mangangailangan ng malaking halaga para po umpisahan ang inyong kita.
At ang kailangan lang po ninyo, tape measure, gunting, sinulid, karayom. Ayan po, pwede na po kayo makapag-umpisa. Pinapayo ko lamang po sa mga magulang na mag-aaral magtahi o kabataan man, yung mga nag-aaral pa, kailangan lang po ay meron kayong kaunting tiyaga. Dahil po ito ay napakahalaga. Kung matutunan po ninyo, pwede po kayong maka-abroad, malaki po ang kita sa abroad ng pananahi, o di kaya pumasok sa factory. Para naman po sa ganun ay malaki po ang inyong income. Ang ingatan lang po sa pananahi, dapat po pag nag-start na kayo ng manahi, hindi man po sa pangunguna sa inyo, kailangan po ay nakapagdigo na kayo, maayos na po ang inyong katawan, kasi po once na mag-start na po kayo ng pananahi ay kailangan po natin na hindi na tayo gaanong magbabasa. Kung magbasa man po tayo, maring punas-punas lang ng tuwalya o ano pa man na malinis na damit para po tayo ay hindi gaanong naiinitan o kung ano pa man. Yan po ang pamamaraan sa pananahi. Kailangan po ay alam natin kung ano po talaga ang ating procedure para po hindi tayo mahirapan. Kasi po napakalaking bagay po ito, lalong higit po sa may pamilyang mga nanay na nagkukonsume lang po ng oras sa bahay na hindi po masyadong, sabi nga ni Jan, productive. Ito po ay pakikinabangan natin sa habang panahon kapag po kayo ay natuto. Kaya po ngayon po, turo ko po sa sunod na video ang pagtatabas naman po. Una po, pagsusukat, pagtabas, at papakita ko rin po sa mga susunod na video kung paano po ito yayariin. All around po akong mananahi, kaya gusto ko po itong ibahagi sa inyo dahil nakikita ko po sa mga nag-YouTube o nag-Facebook ay wala po ako nakitang pagtuturo ng pananahi. Although mahirap pong ituro ito sa hindi aktual, pero po pipilitin kong may matuto para po makatulong ako sa mga nangangailangan po ng hanap buhay. Salamat po.